Are you tired and weary? God knows the condition of every creature. Matthew 11:25 to 28. Nang panahong iyo'y sinabi ni Jesus, Ama, Panginoon ng langit at lupa, salamat sa iyo sapagkat inilihim mo mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag mo naman sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat ganon ang nais mo. Ibinigay na sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay at walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak at ang mga pinili ng anak na pagpahayagan niya. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nanibigatang lubha sa inyong pasanin at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at sundin niyo ang aking mga itinuturo sapagkat ako'y maamo at mapagkumbabang loob. Matatagpuan niyo sa akin ang kapahingahan sapagkat madaling dalahin ang aking pamatok at magaan ang pasanin ibinibigay ko sa inyo. O purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita. God knows the perfect time and season. So alam ng Panginoon that every human being, ang lahat ng mga nilalang ng Diyos ay dadaan sa tiredness, napapagod, weariness, loneliness. So if you are very sensitive on social media, on what people normally post, ay madadama mo ang kapagalan, madadama mo ang kalungkutan, madadama mo ang anxiety, madadama mo ang fear. And these seasons are truly seasons na kung kailan ang nilalang ng Diyos ay naghahanap ng Diyos. They're looking for God, the Supreme Being, the Almighty, the Creator of heaven and earth. Sometimes in our lives, we cannot help but ask God, bakit dumadaan sa akin ang kahungkagan? I am okay. I am perfectly okay. Everything is in good condition. But there's something lacking in my heart. Alam niyo kung bakit? When we were created by God, God has created an empty space in the heart of every human being. And that empty space, only God can fill in. So you have everything. Meron ka naman pagkain, maganda naman ang pamilya mo, ayos ka naman sa trabaho mo, but there is some longing and loneliness and hunger in your spirit. It's because God has created that empty space so that you will look for God. Hindi mo siya matatagpuan on the things of the world. So sometimes we're looking for answers to our queries on certain issues na walang ibang makakatugon kundi ang Diyos. No one can satisfy except God. And that is the perfect time that God can catch your attention. Yung time na wala ka namang pangangailangan physically, but you need God. God certainly has a perfect time para tawagin ang lahat ng kanyang mga nilalang. So doon sa ating binasa ngayon, Jesus knew His relationship with His Father. Alam niya ang relasyon niya sa kanyang tatay at anong otoridad na ibinigay ng kanyang tatay sa kanya. Verse 27, ibinigay na sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak at ang mga pinili ng anak na pagpahayagan niya. So unless we have relationship, not religion, relationship with this Jesus, we will never know His Father. And we will never know the deep things of God. Dahil hindi pa tayo pinagpapahayagan ng kapangyarihan, kadakilaan, at lahat ng mga bagay na kayang ipaalam ng Diyos sa atin. And that is why, kapag nagkaroon ka ng relasyon sa Panginoon, pinili ka. And you should be blessed. Because at that point and season of your life, that you were asking God for some answers to your questions, God heard the cries of that soul within you. Nadinig ng Diyos yan. And that is why it's very important na maunawaan natin yung frame at creation ng Lord sa atin. That conscience and that space
naghahanap yan ng kanyang Creator. Ang estado ng ating buhay, alam na yan ng Diyos, God the Father and God the Son, and God the Holy Spirit in one God. Ang katagumpayan at kapayapaan ng buhay sa lupa maging sa langit ay nasa pamamahala ng anak. So maaring tagumpay ka sa level ng mundo, but deep inside you, you are not. You are not, because God knows the condition of your soul. So dati tayo ay manayo sa Diyos. As I always say, nagsisimba tayo, pero wala tayong tunay na relasyon sa Diyos, at uuwi tayo, there's some hungering in our spirit, we're still looking for God until we meet Jesus. Natagpuan talaga natin the lover of our soul. And that is why the first time na-receive natin ang Panginoon, through the words of the Lord, na inspired by the Spirit, that when somebody has spoken to you, God is personally talking to you. Sometimes, I do not know the conditions of God's people. In fact, itong salita ng Diyos na ito, parati, paulit-ulit, na nadidinig natin. But every time God speaks to us, meron siyang bagong revelation. No? So, Jesus is the full satisfaction of our soul. You have everything, you have money, you have power, you have riches, you have everything. But until that soul has been filled up with the presence of God, meron ka pa rin kahungkagan. So when we truly walk with Jesus, there is nourishment in our souls. At ito ay nagpo-flourish sa ating physical bodies, and we are nourished as our minds are nourished, and we have the peace of God. Alam ng Diyos, nadadaan tayo sa mga sitwasyon na ganun. Alam ng Diyos, nadadaan tayo sa hindi kagutuman ng sikmura, kundi kagutuman hungering for God. So, ito ang sinasabi ng Panginoon. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal, at kayo ay pagpapahingahin ko. So, there is rest in the Lord. This morning, we find rest in the Lord through worship. Hindi natin nauunawaan kung paano kumikilos ang Diyos, that the olive oil that comes from the heart of God, from the throne of God, ay dumadaloy when we worship the Lord in spirit and in truth in the temple of God. Kanina yung binasa natin, scriptural reading, opening scriptural reading, match na match siya sa ating pinag-uusapan ngayon. And then our worship also. So that is how God moves. When we meet with God in spirit and in truth in the temple where He has designated that God's people would find God. So, tinuturuan tayo ng Diyos na mamahinga sa piling niya sa pamamagitan ni Jesus at ng kanyang Espiritu Santo. And that makes the difference between the happiness of the world versus the happiness of finding Jesus. You know, ang kaligayahan na ito hindi maipapalit sa anumang kayamanan. You can have everything, every riches. Pero yung happiness that you have found in this living God, hindi yan kayang palitan ng ano pa mang pera o ano pa mang yaman ng mundong ito. And once we trust Jesus, ay meron tayong kapahingahan. When you are in the midst of a problem and you read the words of the Lord speaking to you personally, nako-comfort ka. Na merong isang Diyos na alam ang kalagayan mo. Na merong isang Diyos na handang i-lift up ka mula doon sa iyong kinalugmukan. No? At maraming mga tao ang dumaranas ng matitinding kahirapan, dumaranas ng mga karamdaman na nananakawan ng kapayapaan, ninanakawan ng pera. But if you trust in this Jesus, nothing is impossible with God. Nothing is impossible with this Jesus. And God can comfort you. God can lift you up. God can give you peace. God can give you the provisions that you need because He is God. So my point number 3, you are chosen to know Him and see His miraculous works.
You know, doon sa time na wala tayong maasahan, nung time na wala tayong matatakbuhan, nung time na bagsak tayo, nung time na wala tayong kapayapaan, God was there. At doon nagsimula ang paghahanap natin sa Diyos. Kaya nga sabi sa verse 27, yun lang pinagpapahayagan ng Diyos ang tunay na makararanas ng mga bagay na Diyos lang ang kayang gumawa. Tinitingnan ng Diyos ang lakad ng tao mula sa kanyang trono. Kilala ka niya. Alam niya ang pangalan mo. Alam niya ang bilang ng buhok mo. Alam niya ang pinagdadaanan mo. Alam niya ang problema mo. Because God is God. So ang kahungkagan ng buhay na darama ng tao dahil ito'y umaasa sa takbo ng mundong ito na hindi mapapanaligan. Marami ang umaasa sa pag-ibig ng tao, kaya marami ang nabibigo. When you bank on the love of a man or a woman at naiiwan mo ang pag-ibig ng Diyos, makakaranas ka rin ng depression, loneliness, anxiety. So, hindi tayo dapat umasa sa tao o sa takbo ng mundong ito. Hindi mapapanaligan ang mundong ito. Sinasabi nga ng Word of God, everything will pass away, but never my words. Hindi kukupas ang salita ng Diyos. Ang pag-ibig ng tao kapag sumobra leads to depression. The love of God can fill in that empty space. Iwan ka man ng tao, iwan ka man ng sitwasyon, iwan ka man ng maraming mga bagay. When you are with God, you are full. Puno ka. When you are full of the love of God, that is the only time that you can give love unconditionally. You know, I always say, when a man or a woman gets in union with one another, gets married, unless you have the love of God, hindi mo matatagalan ang buhay ng isang mapayapa, masayang married life because hindi mo kayang magbigay sa mga bagay na wala ka. When you are broken, and then you find a man, akala mo magbibigay sa iyo ng atensyon, pagmamahal, etc., broken din siya. And then you form a family, both broken, unless God comes in, you can never experience the fullness of love. Mabibigo at mabibigo. And you have to have the love of God para dumaloy sa iyo ang pag-ibig ng Diyos at makapagbigay ka ng pagmamahal unconditionally. Na hindi ka mag-expect anything because your love comes from the source that is eternal. Makakapagpasensya ka, makakapagbigay ka ng pag-ibig beyond doon sa ibinibigay sa iyo ng tao because your love comes from God. And that is why in every marriage, dapat talaga nandoon ang center, which is Jesus, the source of love. No? Kung mag-expect ka na mahalin ka ng minamahal mo, hindi ka pa rin patutuyuan ng pag-ibig na kailangan mo dahil alam mo na meron Diyos na nagmamahal sa iyo at hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan mo. You know, in every relationship, there are weaknesses. May mga kahinaan ng bawat parties. No? Pag tiningnan mo yung weakness niya, at hindi ang goodness of God na dumadalay sa iyo, it would be impossible to have a peaceful married life. You have to have the peace of God that comes from within. Ang pag-ibig ng Diyos will satisfy. Ang pag-ibig ng Diyos will cleanse your mind. Ang pag-ibig ng Diyos will cleanse your heart so that you can give love, no? Na hindi ka nag-expect na ano pa mang pagbabalik, no? Sa awit 36, 7-9, O Diyos, ang iyong pag-ibig mahalaga at matatag. Ang kalingay na darama sa lilim ng iyong pakpak. Sa pagkain ay sagana sa sarili mong tahanan. Doon sila umiinom sa batis ng kabutihan. Sa iyo rin nagmumula silang lahat na may buhay. Ang liwanag na taglay mo, ang sa amin ay umaakay. No, so you need the love of God. Kapag ka ang pag-ibig ng Diyos ang nananahan sa iyo. No, kanina sa teaching, sa tithes and offering, giving is loving back.
binibigyan mo ng halaga ang Diyos na ito na nagbibigay sa iyo ng lahat ng bagay. So it's not actually kapag na-reorient yung ating thinking na hindi ito compulsory. Ito ay dapat galing sa puso na nagmamahal sa Diyos, na tumawag sa iyo, nagbigay ng comfort sa iyo, nagbigay ng kapayapaan sa iyo, and giving is really giving back again. That is gratitude. Hindi siya sa Old Testament medyo matigas ang dating yan, no? Bigyan niyo ang inyong mga ikapo, which is talaga namang dapat nararapat. But tinuruan tayo ng Diyos ng pag-ibig. At karapat-dapat lang na nagbibigay sa atin ay mabalikan natin ang pag-ibig sa pamamagitan ng mga bagay na ini-expect sa atin ng Panginoon. So actually, giving back is loving back God. No? So balikan ko lang, gusto kong emphasize yung awit 36. Ang iyong pag-ibig ay mahalaga at matatag. You know, the love of God never changes. Minsan nga nakakaiyak eh. Kasi pag inanalyze natin ang buhay natin, in the first place, hindi naman natin talaga siyang minahal ng todo. Siya nagmahal ng todo sa atin. Hanggang sa buhay na ibinigay niya, the flesh, yung kanyang human nature, up to the point of death, walang ibang inisip ang Panginoon, walang ibang mukha ang tinitingnan ng Panginoon, kundi ikaw at ang iyong kaligtasan. Kaya, wholeheartedly binigay. That is a different kind of love. A sacrificial kind of love na kung minsan hindi natin kayang tapatan talaga. Na mahalin talaga natin ang buong puso. To love the Lord with all our heart, with all our mind, with all our soul. Sometimes we really fall short. Sometimes we lack talaga na ibigay sa Diyos ang pag-ibig na ito. And that is why ako personally, I always check my heart. Lord, ano ang content ng puso ko? Ito ba'y tumitibok para sa iyo? Ito ba'y tumitibok para bigyan ka ng karangalan? Ito ba'y tumitibok para ikaw ay madakila? Ito ba'y tumitibok para ikaw ay mapaglingkuran? Unless we check our heart, we really cannot give back that love to the lover of our soul. Ang dami nating mahal sa buhay. Dami nating priority sa buhay. But not this God. Kapag kailangan lang natin ng tulong, we ask God. Kahit tayo nasa gitna ng problema, we ask God. But in times that we are well off, in times when we have all the time in the world, we cannot give really back what is due to God. Pero pag naalaala natin, ang pag-ibig ng Diyos ay napakahalaga at matatag. Iwan ka man ng lahat ng tao, meron kang Diyos na maaasahan. God is really an amazing God. A loving God, a faithful God, na hindi mapapasubalian ang pag-ibig ng Diyos na iyan. Ang pagkain ay sagana sa sarili mong tahanan, doon sila umiinom sa batis ng kabutihan. You know, pag tinitingnan ko ang buhay ko, I was struggling in the past before I served the Lord. Kayod ka ng kayod, pero baliwala lang. Parang hindi mo na-appreciate. Pero when you have found Jesus, you know how to love back this God. You know how to obey the commandments of God. Kahit konti lang yan, there's fullness of joy. There's contentment. Makabili ka lang ng mga ninanais mong mabili, na meron kang contentment and joy. You are so grateful to God na one day I had a visitor. Bihira akong bumili ng yung black na isda na malapad. Anong tawag natin dyan? Labahita. Mahal siya. Mahal ang labahita. I find satisfaction. Nakabili ako ng tatlo na 200. You know, umabot pa the following day. That's how God multiplies. Grabe ang kabutihan ng Panginoon. That you will really never lack in anything. Hindi lang alam ng karamihan yan, that when you love God, He's more than faithful to give you back what you desire.
Bakit? Ang pag-ibig niya ay matatag. At ang kabutihan niya talaga, hindi mo mapapasubalian. Love God. At mamamanga tayo kung paano siya kikilos sa buhay natin. Give Him the first priority. Parati mo tingnan puso mo, yan ba, pumipintig ba yan para sa buhay? Ang ninanais mo ba para sa gawain ng Panginoon? The goodness of the Lord. But when you find the true God, when you find the faithful God, you will never lack in anything. At sa kapanahunan natin ngayon, ang dami talaga ang dumaranas ng kahirapan. Dumaranas ng maraming mga problema. Kung alam lang ng tao that there is a living God na nabinigay na niya ang buhay niya para sa atin, ang kabutihan mararanasan ng lahat ng nilalang. Our responsibility is for Christ to be known by all men. So ang puso ba natin tumitibok para makapagligtas ng isang kaluluwa? Ang puso ba natin, tinitingnan ba natin na may nakita tayong tao, ligtas na kaya ang tao? Every circumstance, tinitingnan mo ang kalagayan ng tao. At ang pintig ng puso ng Diyos ay pintig ng puso mo. That is loving God. So what to do when you are going through the process of loneliness, depression, anxiety, and fear? Kasi ang mga Kristiyano, bumabalik siya dyan sa ganyang sitwasyon. Hindi mo nararamdaman. Unti-unti, bakit ganun? I am a Christian. Bakit nararanasan ko pa rin ang depression? Nararanasan ko pa rin ang loneliness? Nararanasan ko pa rin ang anxiety? And God has given me 3 things. Number 1, go back to your first love. Balikan mo. Diba? Sinong nakaranas ng first love? Taas ang kamay. Masarap ang feeling ng first love. You were excited. Go back to the lover of your soul. So it's not about your position. It's not about your religion. It's about knowing this Jesus who can fill in that empty spirit. Sabi ko, you talk to the Father. Talk to our relative father and talk to him about Jesus, that he needs Jesus. Huwag mong tingnan siya na nakakabag ka lang sa kanya, na wala kang sasabihin. Talk to him about Jesus. He's hungering for God. So go back to your first love. Baka hindi na si Jesus ang love mo. Baka meron ka na ibang mahal kaya napapagod ka. Hello? Pag hindi na si God ang priority mo, mapapagod ka talaga. Kasi labanan ang mundong ito eh. It's a race. Sometimes you have to be silent for a moment and talk to the lover of your soul. Kung natagpuan mo na ang true love mo, wag mo na siyang iwan. Huwag mong bigyan ng pansin ng mundo o ang mga tao na iiwan ka. Sure na sure yan. Sure na sure yan. Makakaranas ka ng heartbreak. Yung mga taong ini-expect na mahalin ka, balikan ka ng pagmamahal will turn you down. Surely everyone will experience rejection. Minsan, doon sa mga taong talagang sobrang minahal mo, makakaranas ka nun. Pero pag dumaan ka sa sitwasyon na gano'n, go back again to the first love. Go back and go back to the true love. Natagpuan mo na. Kung unahin mo na sundin ang kalooban ng Diyos, He will give you the best person who will love you back. So, I'm talking to the young people. Love God first. At pag nakita ng Diyos, walang kayang magbagsak ng pag-ibig mo sa Diyos, babalikan ka niya ng isang taong magmamahal sa iyo. Or the best situation na tamang-tama lang para ang kalagayan mo ay magkaroon ka ng contentment. Naranasan mo ang contentment. Yung hindi nawawala sa picture yung lover of your soul. Secondary na lang yung ibang nakapaligid doon. But the bigger portion of your heart must be Jesus, who can fill you with everything, every good and perfect blessing. So go back to the lover of your soul. Number 2,
Be faithful to the lover of your soul. Maging tapat ka sa Kanya. Why? He is a jealous God. Your love, dedication, priority must be Him and Him alone. Walang ibang makananakaw mo. Walang ibang dapat na itibok ang puso mo kundi siya lamang. Alam ng Lord yan. Pag may iba kang mahal, iba kang priority. Meron kang ibang pinagtutuunan ng iyong atensyon. Pinagtutuunan ng iyong pagmamahal. Hindi na Lord. So, walang dapat ibang itibok ang puso mo, kundi siya lamang. And faithfulness to God matters. He must be your groom. Pakakasalan mo, ikaw ang babaeng ikakasal. At si Jesus ang iyong groom. When He comes back, dapat malinis ang groom, ang bride. When the groom comes back, dapat na matyaga naghihintay ang kanyang bride. Na ang kanyang puso, walang ibang tinitibok kundi ang kanyang groom. So, tingnan natin ang awit ni Solomon, chapter 8, 11 to 13. You know, minsan, anong tawag natin, poetic, yung awit ni Solomon. May ubasan si Solomon sa dako ng Baalamon, mga taong tumitingin, magsasakang tagaroon. Buwis sila'y libong pilak bawat isa, taon-taon. Kung si Haring Solomon ay merong libong pilak at mga magsasakay may 200 hawak, ako naman ay merong taniman ng ubasan, bawat isang kasama ko'y malaunang nananabik na magmula ron sa hardin, ang tinig mo ay marinig. So, Solomon was talking about his God. Nananabik ang kanyang puso na madinig ang tinig ng Diyos na ito. So tayo ba, nadidinig ba natin ang tinig ng Diyos o tinig ng TikTok? Hello? Do you hear the voice of God? Nadidinig ba natin? That when you are feeling down, God would say to you, "Di bali anak, I am here. Di bali anak, you were rejected, but I still love you, and I will be with you." That gives comfort. Nagbibigay ng comfort yan. Maiiyak ka na lang sa pag-ibig ng Diyos. Maiiyak ka na lang dahil more than anybody else, this God remains faithful to you. Pero ikaw, ang dami mong tinitingnan. Ang dami mong minamahal. Point number 3, continue to love Him more and more. So go back to God. Number 2, be faithful to God. Number 3, araw-araw i-check mo ang puso mo. Everyday, diligin mo ang puso at isipan mo na kanyang mga salita na nagbibigay ng comfort, peace, joy, and love. Draw closer to Him day by day in prayer and get the breath that comes from Him. Yung hininga mo. Yung parang hindi ka mabubuhay nang wala siya. Get the breath that comes from Him. Awit ni Solomon, chapter 6, 1 to 3. O babaeng napakaganda, gili mo'y saan ba nagpunta? Ika'y aming tutulungan sa paghanap mo sa Kanya. Ang mahal kong kasintahan ay nagpunta doon sa hardin. Sa hardin ang halamay mababangong mga tanim upang kawan ay bantayan at ang liryo ay pitasin. Ang iro ko'y akin lamang at sa Kanya naman ako. Sa Kanya na nagpapastol ng kawan sa mga liryo. Sino ba nagpapastol sa mga liryo? Sino bang hardinero? Eh di yung Creator. Hello? Kaya everyday, yung parang yung puso mo parating nagmamahal. Tumitibok ang puso sa Lord. Kaya tayo minsan nagkakaroon ng panic mode. Sa dami ng pressures ng buhay na ito, because we don't have time, parang iyong kasintahan ay makaliig mo. At ang kasintahan ng iyong kaluluwa ay walang iba kundi si Jesus. So tayo din, na nakaranas ang pag-ibig ng Diyos, na hindi tayo iniwan sa gitna, hindi tayo iniwan sa ere ng Lord. Ano man ang sitwasyon na pinagdaanan natin noon, God was there. And God was able to lift us up. Kaya nga tayo nakakaharap
sa tao na merong integridad, meron tayong karakter. Because nilinis tayo ng Lord mula dun sa ating karumihan. And we can face ano man ang karumihan na pinagdaanan ng bawat isa, maganda man, hindi man maganda. But at that point, na tayo ay ibinangon ng Panginoon, we can face the world again. This lover, hindi mo matatawaran ang pag-ibig niya. Na binura niya lahat ang pagkakasalan ng tao. Binayaran niya ng kanyang buhay. Otherwise, all of us will go to hell. All of us are not worthy of heaven. Dahil lahat tayo nagkasala. Pero this God who loves us so much. Kaya nga, remember, doon sa, nung time na siya ay namamatay sa krus, bumuka ang lupa. Nagdilim ang kapaligiran, hindi kayang tatagan ng Ama sa langit ang pinagdadaanan ng anak niya. Just for you and for me. So that we can experience eternity. Pero it took the Son of God, the lover of our soul, na hindi lamang heaven ang tinitingnan niya, kundi araw-araw tingnan ang kalagayan mo. Tingnan kung saan ka malungkot, saan ka nagkukulang, and this God can provide. Whether ito ay spiritual, emotional, physical, is a complete God. And that is why, karapat-dapat na mahalin natin talaga. Unless we have an encounter with this God, His loving mercy, His tender loving care, who is at our side every time na tayo ay nasa kalungkutan, depression, anxiety, sickness, karamdaman, kahirapan, nandun ang Diyos na ito. Tinitingnan ka kung ano ang kailangan mo. And He deserves our love. He deserves our acknowledgement and gratitude. He deserves our praise. He deserves our time and priority. Not only Sundays, but every day of our life. Diligin natin ang puso natin na pag-ibig ng Diyos at pag-ibig sa Diyos. And then every day we'll be beating our heart for God. Kanina I was looking for the verse on flying high like eagles when you are weary and tired. Isaiah 40. Sabi sa Isaiah 40, 40 verse 29. He strengthened those who are weak and tired. Even those who are young grow weak. Young people can fall exhausted. But those who trust in the Lord for help will find their strength renewed. They will rise on wings like eagles. They will run and not get weary. But they will walk and not grow weak. Kapag nagtitiwala tayo sa Diyos, the needed strength will be there. And we will rise again like eagles. They will never get weary and tired. They will walk and not grow weak. So life is a battle. Araw-araw, laban ang buhay. But those who trust the Lord will renew their strength like eagles. I was asking the Lord, you truly know the condition of man. Not only for the believers in Mount Zion, but once they hear this message of God, they will find strength in you. Hahanapin po nila kayo, Panginoon. For you are the only one that everyone needs. Kailangan po kayo ng lahat ng nilalang ngayon sa kapanahunan na ito, lalong-lalo na naandyan ang depression, anxiety, fear, hunger, lawlessness, kawalan ng pag-asa, and they need Jesus. Fill us with your love more and more, O God. That we will never lack in anything, Father. Because everything has been entrusted in the hands of our Savior and Lord.
Give us, Lord, the fullness of joy whenever we come to you, God, in worship, in prayer, in reading your words, Lord. Nagpahayag po kayo sa amin, Panginoon, as we draw near, closer and closer to you, God, that everyone will be strengthened by your comfort, by your love, Lord. Fill us with your compassion, with your mercy, with your grace. Give us the joy every day of our lives, O God. Give us the fullness of joy every day, God. And allow us, Lord, to be excited always to come near and near to you, God. Turuan niyo kami, Panginoon, na mahalin ka pa, Panginoon o Diyos, every day, more and more, Lord, until we see your face to face, until we see you, God, coming from heaven, Lord, to bring your children back to where you belong, to eternity with the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Allow us, Lord, to be a blessing to many who are suffering, Lord, to find, oh Lord God, a contentment, oh God, in everything that we do. To find the happiness, Lord, in this world, oh God. Allow our hearts to beat for you alone, and you alone, oh God. Minahal mo kami, Panginoon, beyond measure. Nilinis mo kami, Panginoon, sa lahat po ng aming karumihan upang kami ay makaharap, Panginoon, Lord God, sa trono ng iyong glorious, holy face, O God. Inalis mo na sa amin, Lord God, ang lahat ng pagkakasala. At kung kaya't kami, Panginoon, O Diyos, ay meron pong pag-asa. Meron po kaming buhay na walang hanggan, Panginoon. At hayaan mo nga po, O Diyos, na manatili ang pag-ibig na yan until, O God, we see you, O Lord. And for those, Lord God, who are suffering from anxiety and fear, depression, Father, may you find them, God. May you feel their hungering souls, Lord. And may we be a blessing, O Father, to the lost souls. May we be, Father God, Panginoon, a comfort, Lord God, that they can lean on and will point to Jesus, the only source of life and contentment and love, Lord. Give peace to them, Father. And remember, Lord God, the offerings of your people today. Offerings of love, time. Offerings, Lord God, of their financial. Offerings, Lord God, of their life. For you alone is worthy, O God. And Father, as we come to communion, Father, maalaala po namin ang ganawa ng iyong anak na si Jesus. That He has suffered so much, O God, on the cross, Lord. He suffered rejection, Panginoon, sa kanya pong mga disipulo. He suffered, Lord God, Panginoon, from the brutal hands of the Roman soldiers, Lord. Tiniis ang lahat, Panginoon, upang mapagtagumpayan ang lahat ng bagay at may maiukol ang buhay niya para sa amin, Panginoon. Kaming mga nagkasala laban sa inyo, Panginoon, na wala pong karapatan, Panginoon, O Diyos, sa eternal riches in heaven, Lord, ay binigyan niya ng halaga. Salamat po, Panginoong Jesus. And as we remember, Lord God, your body, Panginoon, O Diyos, na hinagupit, Panginoon, Lord God, na ang katawan mo, Panginoon, halos hindi na makilala, Panginoon. Na ang iyong mukha hindi na halos mabanaag, Panginoon, O God. Ang iyong dugo na umagos, Panginoon, mula sa iyong ulo, sa iyong kamay, sa iyong tagiliran, sa iyong mga paa, Panginoon, O Diyos. Pinainom ka, Panginoon, ng mapait na alak. When you were
thirsty, O God. At tiniis mong lahat yun, Panginoon, para sa amin. And today, Lord, we remember your goodness. Pagkamatay mo sa krus ng Kalbaryo ay napakahalaga, Panginoon. It means salvation for us, O God. And we praise you, Lord Jesus. We praise you for what you have done, O Lord. Kulang ang salitang salamat, Panginoon. Kulang, Panginoon, O Diyos, ang kabutihan na ipinamalas mo sa amin, Panginoon, sa buhay na ito. Kulang, Panginoon, O Diyos, ang aming pong dedication. And we always fall short, Lord God, of giving you back all the glory, Lord. But you have remained faithful. Nanatili po kayong nagmamahal sa amin, Panginoon, that whenever we call on your name, you are there, Lord. And we say thank you, God. Thank you, God, for everything.